Anak, ba't, ba't parang wala ka yatang ganang kumain? Daddy, malapit na po ba si tita? Sabi nga anak, mga ganitong oras siya darating. Baka maya-maya lang nandyan na yon. Bakit anak? Ayoko po kasi kay tita, natatakot po ko sa kanya. Bakit naman? Kasi po, ang sungit niya po. Tapos po, naalala ko po, nung buhay pa si Mami, palagi niya po sinisigawan. Ayusin mo naman! Para may pakinabang ka dito sa bahay namin. Ang landi mo kasi, no? Palibhasa, akala mo, kapag nakapangasawa ka ng may edad, gwapo, mayaman, giginhawa na yung buhay mo. Pwes nagkakamali ka kasi nandito ako. Ang landi mo kasi, kaya nagpabuntis kang gaga ka. Oh, ano? Hindi totoo yan, Andy. Oh, ano? Hindi totoo? Kahit malayo ang edad namin ng kuya mo, totoo yung pagmamahal ko sa kanya, tsaka hindi pera lang ang habol ko sa kanya. Talaga, hindi pera habang mo sa kanya. O sige, so salika rito ha. Himurin mo yan ha. Himurin mo yan. Alam mo, welcome ka dito sa bahay na to. Kairita. Tulog lang talaga yun. Tag yun eh. Masyadong mag-ano. Nangiribang sermon. Kuya. Kuya. Hi. Uy, hindi ka pa na. Halika. Yes, kuya. Kumakain kami ni sige. Sumusubay ka na sa amin. Pwede naman, kuya. Ano ba naman yang anak mo, kuya? Hindi man lang bumati o dumating yung tita. Hindi man lang nag-bless o... Ako pa yung kakausap? O sige, kausapin kita ngayon. O, kumusta school, ha? O, ilan ba honor mo ngayon, ha? Alam mo, tayo, marami tayong honor sa pag-family natin, eh. Oh. Okay lang po. Wala po kasi ako sa... Wala? Kasi po, nag-transfer po ako ng school. Nag-transfer ka ng school. Kaya wala kang honor. Ay, grabe naman pala tong anak mo, kuya. Bata pa lang, ang dami ng dahilan, eh. Di dapat ganon. Kaya transfer, kailangan may honor. Siguro, parehas to sa nanay niya, kuya, no? Walang alam. Andy! Huwag mo namang bastusin yung alaala ng asawa ko sa harap naming mag-ama. Pasensya ka na, kuya, kasi yung anak ko, ang daming honors, eh. Best in math, best in English, best in PE. Best of the best sa school nila, laging kinukuha. So, kuya, kung alam, dalhin mo na lang yan sa bahay, ha? Dalhin mo na lang yan para matututo naman, kuya. Kawawa naman, eh. Parang wala naman nag-aalaga dyan. Eh, alam mo yung anak ko, pwede kayong turuan kasi matalino yun. Dalhin mo na lang! Yun na, Andy. Tama na. Pupuntahan namin yan ang anak ko. Kuya, antayin ko para matuto. Bobo, eh. Bastos pa. Inumaga ka na, anak. Hindi ka na nagpasundo sa akin. Daddy, may ginawa po kasi kami project ng mga classmate ko eh. Hindi na po ako nakapagpaalam sa inyo kasi nagmamadali din po kami. Pero hinatid naman po nila ako. Okay. Mabuti Sige naman. po, Daddy, akit na po muna ako sa taas. Matutulog na rin po ako. Pagod po kasi ako. Pahinga ka nga, anak. Sige po. School project pa talaga. Kuya, tignan mo, classmate yung naghatid. Ay, kuya, naku, delikado yan. Tignan mo yung anak mo. Ha? Kita mo, alam mo, anak ko, kuya, si Atasha, hindi naman ganyan ginagabi. Ay, naku, kuya, yung mga batang yan. Ay, yung mga ginagawa ng anak mo, kuya, ginagawa ng anak mo. Bantayan mo yan, kuya, bantayan mo yan, oh. Naku, baka mamaya kung ano-ano Ano ka ginagawa ba naman, yan. Andy? Mabait ang anak ko. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng anak ko? At saka ngayon lang nangyari yan. Woo! At isa Wala pa, ka dyan. hindi mo narinig yung sinabi ni Eya. Sabi niya, kaya hindi siya nakapagpaalam kasi nagmamadali siya. Kuya, papaniwala ka nagmamadali. Diyos ko, kuya, delikado panahon ngayon. Yung anak mong yan, ay nako, tignan mo. Baka kagaya yan ng asawa mong malandi. Ay naku, kuya, delikado yan. Ako, ay, Diyos ko, yung anak mong kuya, ay. Kuya, inumaga na, oh. Gawain ba yan ng matinong babae? Kuya naman, tignan mo naman yung anak mo, oh. Ano ka ba naman, Andy? Tumigil ka na. Naku, kuya, sinasabi ko sa'yo, ipupusta ko, itataga ko sa bato. Yang anak mo, mabubuntis ng maaga yan, kuya. Kita mo mamaya-maya, nagdadalang tao na yan. Sinasabi ko sa'yo, kuya, bantayan mo yung anak mo, bantayan mo yan. Tama na.
Alam mo anak, gusto ko na sabihin sa'yo, ang saya-saya ko kasi iniwan ka sa akin ng mami mo. Iniwanan niya ako ng isang maganda at matalinong anak. At ngayon, successful ka na sa karir mo. Isa ka ng doktora. Oh, so, may tanong ako sa iyo ha. Huwag kang magagalit sa akin. Kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Kailan ka ba mag-aasawa? Ha? Daddy naman eh. Oh. Hindi pa ako ready. Tsaka, hindi pa ako nakakahanap ng lalaking katulad mo. Talaga. Sige, sige. Hintayin ko yan ha. Ay, Kuya Denise, pumunta ako dito, magtatanong lang sana ako kung meron pa kayong extra. Kasi yung anak ko kasi si Atasha, medyo... Pangatlong anak na kasi niya, nasa ospital siya, so mga anak siya ngayon. Medyo kinapos kasi, so... Kailangan daw ng pang-down. Baka meron naman kayo dyan, no? Kahit konti lang, oh. Sige na. Ako, tita, wala din eh. Yung pera ko kasi ginamit ko pang down sa bahay na binili ko. Di naman yung full amount yung hihingin ko. Yung pang-down lang dun sa ospital para na sila, makapasok na, gano'n. Tapos, maasikaso na ng mga doktor, tsaka ng mga nurse. Tita, wala talaga eh. Gagamitin ko kasi yun eh. Kasi pangarap ni mami yung bahay na yun eh. Kaya doon ko yung magtatayo. Grabe ka naman. Naging doktor ka lang, ang damot mo na. Madamot? Grabe? Talaga ba, tita? Pang ilang pagbubuntis na ulit yan ni Atasha? Pangatlo? Sa lahat ng pagbubuntis ng anak mo, kailan ako hindi nagbigay? Ngayon lang ako humindi. Yung unang pagbubuntis ng anak mo, 16 ako nun. Working student ako. Pero tumulong ako sa inyo, di ba? Yung pangalawa, kakapasok ko pa lang sa trabaho. Bago pa lang ako sa trabaho nun. Pero tinulungan ko pa rin kayo, di ba? Ngayon lang ako humindi. Tapos grabe na agad ako. Nagmamakaawa naman ako. Sige na, kahit konti lang naman. Buhay yung pinag-uusapan dito eh. Buhay. Di ba? Sana maawa naman kayo. Eh, paano kung mamatay yung anak ko sa ospital? Paano kung mamatay yung anak niya? Sige na. Kahit konti lang naman. Di naman yung full. Para makapasok na sila sa ospital. Nagmamakaawa naman. Kuya naman oh. Sige na naman. Kahit konti lang. Palibasa kasi, para kang nanay mo. Di ka Ano? Di ako nag-iisip? Yung ba yung gusto mo sabihin, tita? Na hindi ako nag-iisip? Hindi ba talaga ako nag-iisip? O natuto lang ako humindi? Hindi ka ba nahihiya? Yung mga pinagsasabi mo sa akin simula bata ako, nabobo ako, na hindi ako makakagraduate, sa akin ka humihingi ng tulong ngayon? Parang awa nyo na, kuya. Buhay yung pinag-uusapan dito eh. Kuya, kawawa naman yung anak ko, kuya, tsaka yung anak niya. Kayo lang yung matatakbuhan ko kasi kayo lang yung pamilya namin eh. Parang awa nyo na kahit isang beses na lang ulit. Para lang masalba sila. Ayoko mawala ng anak tsaka ng apo, kuya. Kuya naman oh. Naiisip mo ba talaga yan? O na-realize mo lahat na nangyayari ngayon sa'yo karma yan? Lahat ng sinasabi mo sa akin noon na hindi ako mag-graduate, mabubuntis ako maaga, lahat yun nangyayari ngayon sa anak mo. Sorry na. Pagpasensyahan nyo na ako, patawarin mo na ako, parang awa nyo na, tulungan nyo lang ako ngayon. Alam mo, tita, hindi naman matigas yung puso ko eh. Katulad nung nanay ko na sinasabi mong malandi. Alam mo, tita, sobrang mapagmahal ko sa pamilya. Kaya, huli na to. Tutulungan kita sa ngayon. Pero last na to, ha? Kuya, salamat ulit. Kuya, thank you ah. Kuya, sorry, pasensya ka na, kuya. You don't need to say you're sorry. Pero sa pagkakataon na to, dapat may matutunan ka na. Okay? Bawi ka na ng kay Eya sa ibang pagkakataon, ha? Yes, kuya. Nakakaasa ka, kuya. Pasensya na, sorry talaga, mabawi ako. Mabait si Eya. Mabait si Eya. Ang bait-bait ni Eya. Pinalaki mo siyang maayos, kuya.